Purihin ng Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, napakahalaga po ng pag-aaral ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. We are now in the perilous time. Nasa mga mapanganib na panahon na po ang ating pong kalagayan. Sapagat mismo ang salita ng Diyos, ito po ay ginagamit na tinitwist ang mga tamang aral upang ma-divert ang kamalayan ng bawat mga mamamayan sa lupang ito. Lahat ho ng bagay ay pinasasalamatan. Kasi kung hindi po magagamit ang social media, ay hindi rin natin makikita kung ano yung maling turo at yung panligaw na turo. Sa ngayon, napakarami na niyan. Yung mga maling turo, mga minamahal ko mga kapatid, hango rin sa Biblia. At ulitin ko po, ito pong kilalalagyan natin, paulit-ulit kong sasabihin, ito na ang pinakatamang iglesia ng Diyos. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Sa panahon po natin, ito yung tumpak, sapagat ito yung continuation ng mga turo ng mga apostol during our Lord Jesus Christ. So nag-iwan ng tamang katuruan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sinasabi niya nga sa kanyang mga apostol, "Tarry ye in Jerusalem, and wait the power from on high, which is the Holy Spirit." Kung tawagin po ito, Day of Pentecost. Pentecost means group of people indwelt by the Holy Spirit. Ito yung in-establish na church ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo during the apostles, together the apostles of Jesus Christ. Sa ngayon, mga minamahal ko mga kapatid, marami pong aral at mga turo na makikita po ninyo na ililigaw ang marami. Nasa Biblia ba yan? Nasa Biblia yan. Kaya huwag kayong namumulot ng mga aral. Huwag ho tayong nai-entice. Kaya nga sabi ni Pablo, "My speech and my preaching is not enticing with words of wisdom, but in the demonstration of the Spirit, so that your faith should not stand the wisdom of man, but the power of God." Sabi ni Pablo, ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng salitang mga panghikayat, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Pakilagyan nga ng echo itong aking microphone. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, beware. Kung meron tinatawag, beware of dogs. The saying, beware. Ito yung mga dogs. Ito yung mga pastor na tinatawag na dogs na ginagamit ang salita ng Diyos bilang kalakal para sa kanilang sariling pangangailangan at kapakanan. Hindi yung para sa kaligtasan ng mga kaluluwa, you believe me. Si Rolando, yung may-ari ng coffee at tea shop, coffee shop, Awakening Church. Kita yung turo niya. Kita niyo pagka kayo ay pulot ng pulot doon sa mga naririnig niyo. Madidisip kayo. Ano yung turo ni Rolando? Nagkaroon ng meeting. Ito yung tinatawag na end time. Ngayon, nagkaroon daw ng meeting na ang Panginoon Jesucristo raw
nung maaari, doon sa panahon ng Garden of Eden, ay nagkaroon sila ng sexual. Nakita mo itong Rolando na ito na bugok. Biblical, tapos nagpagawa ng kanyang coffee shop. Limonyo. Limonyo ha? Ano yun? Nagkunayban ito, may kunayban ito kay Taning. Kunayban. May kunayban ito. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid. Nasa Biblia lahat yan. Mga tuso yan, ginagamit yung kanilang pinag-aralan to deceive. Many. Andiyan sa Biblia. Ano pa yung ano yan? Si Ed Ballpen. Dati lapis to, naging ballpen na. Oh, anong turo nito? Deceiving din. Makita niyo yan? Kaya huwag kayong pick up ng mga aral nitong mga taong ito, kahit sino pa yan. Kaya nga sabi ni Pablo, my speech and my preaching, it's not enticing word, man's of wisdom, but in the demonstration of power and of His Spirit, so that your faith should not stand in the wisdom of man, but the power of God. Kaya ang kaharian ng Diyos, for the kingdom of God is not meat and drink, but joy in the Holy Ghost. For the kingdom of God is not in word, but in power. Misguided, unguided, itong mga taong ito, sapagkat hindi ito katulad ng mga turo ng apostol, turo ng ating minamahal at kagalang-galang na pastor, kaya tama yun. Iyon yung ating basic dito. Kasi mamimislead ka. Madali ba magturo? Madali. Very easy. Pero iba yung turo, kaya nga maraming manliligaw eh. Nandiyan yan sa Biblia, ililigaw. Pag wala kang puri, hindi ka nagpupuri, hindi ka nag-aayuno, hindi ka nananalangin ng lubos-lubusan, lalo na hindi ka nag-aayuno, ma-unguided ka, mamimislead ka. Ano sinabi ng banal na kasulatan? When the Spirit, howbeit, when the Spirit of God comes, He will lead you and guide you into all truth. Kita nyo ha? Yung kailangan yung Espiritu ng mahal na Diyos. Ang sabi dyan, howbeit, pakihanda nyo yan, howbeit, when the Spirit of God comes, He will lead you and guide you into all truth. Nakita niyo yan? Bakit ito talagang lihis na yung mga turo? Hindi sila guided ng Holy Spirit ng mala Diyos. At yung turo nila, hindi turo na buhat sa ating pinakamamalabay ni Jesucristo, 10 ng mga alagad. Sabihin ko po mga minamahal ko mga kapatid, ang iniwang true church of the living God ng Panginoon Kristo, itinatag panahon ng founded during the time of Pentecost. Established during the time of Pentecost. Nakukuha niyo po? Okay. Ang true church of the living God nang ang Panginoon Kristo nagtatag nito, iniwan niya sa mga apostol. Itinatag ang true church of the living God during Pentecostes. Hello? 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 Pakinggan niyo po. Hindi lahat na nagtuturo dyan, akala nyo true church na yon. No. Pag ang iglesia, sa sinasambahan mo, walang pagkilos ang Diyos, hindi totoo yan. Ito. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa John chapter 4, beginning 23,
Ano po sinasabi dyan? Tingnan, pakinggan nyo. But the hour cometh. Amen. From the book of John, chapter 4, verse 23. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers Tingnan nyo, pakinggan nyo po ha. True worshiper. Doon pa lang mag-ano ka na, mag-iisip ka na, ano ba talaga yung true worshiper? Oh, pag wala ang banal na espiritu ng Diyos, mamimislead ka, ma-unguided ka. Kaya kinakailangan natin yung banal na espiritu ng Diyos. Patulad ng barko yan. Ang ganda ng barko. Pinturado. Air condition sa loob. Meron siyang propeller. Isa lang ang kulang. Kaya nung tumakbo siya, paikot-ikot na lang. Ano yung kulang, beloved preachers? Anong kulang? Timon! Everybody say, Timon. Lambutan pa natin, Timon. Timon! Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Mahalaga ba sa barko ang timon? Mahalaga. Sa aeroplano, may timon ba? Meron din. Buhay Kristiyano, anong pinaka-timon natin? Yung banal na espiritu ng Diyos! Pag wala yan, nako, kay sira-sira, whatever will be, will be. Yan po, magiging. Kaya nga, pag nagsumasamba tayo, nais ko lang ipaalam, mamaya na pagka nag-upuan na lahat. Kasi maraming sons of God march backward. Ayaw ko na magsasalita kasi na hindi talaga ano. Eto, sabihin ko na. Basahin mo muna, mahal na kapatid. Amen po. From the book of John, chapter 4, verse 23 to 24. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. Palapakan natin muna ang Panginoon. Kita niya, worship the Father in spirit. Ayan, tandaan niyo ang salitang spirit. Ano ba yung mga sambahan na malalaki na walang espiritu ng Diyos? Iglesia no Cristo. Hello? Church, Iglesia ni Cristo is wrong. Paputol ko daliri ko kung maligtas yan. M-C-G-I. Walang pagkilos ang Panginoon. Wrong. Church, MCGI. Sabi pa nung teacher, wrong ni Kanor. Why, ma'am? Kita niyo po yan? Pakinggan niyo. Yung malalaking gawain na naglalaban-laban, tingnan po natin. Una yung Catholic Church. Lalo na walang pagkilos ang Panginoon dyan. Iglesia ni Cristo, wala rin. MCGI, wala rin. Ano sabi ng banal na kasulatan? Mga minamahal ko ba kapatid? The true worshiper worship the Father. Spirit and in truth. God seeketh the worshiper, true worshiper. Hinahanap ng Diyos yung mga tamang pagsamba. Tamang pagsamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Kita niyo pagkasablay nila. Yan yung tinatawag na hari ng mga sablay. Ang linaw-linaw niya, no? Hindi nila pinahalagan yung pagkilos ng Panginoon. Hindi mahalaga sa kanila yung pagsisisi. Ano ba yung uri ng pagsisisi? Repentance means killing of our own will. Yun yung pagsisisi. Nahalos dagukan mo yung sarili mo. Dagukan natin yung sarili natin. Ang tawag dyan, godly repentance. Okay. Pakibasa mo, mahal na kapatid. Amen po.
But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Kita niyo po, tingnan niyo. Hinahanap ng Ama ang pagsambang sa Espiritu na ang Diyos ay kumikilos. Anong patunay na yung pagsamba natin tama? Kumikilos ang banal na Espiritu na mahal na Diyos. Sino tumutulig sa inyo ng patay na ngayon? Si Mr. Psoriasis. Tinutulig sa inyo na tinutulig sa yan. Mangmang ito si Psoriasis. Ako hindi ako nagano, hindi ako basta-basta naghuhusga. Ayaw ko maghusga. Mahirap. Sabi ng Panginoon, ako'y pumunta rito hindi para maghusga, kundi para magligtas. Eh si Mr. Soriano, siya na lahat ng tama, lahat ng church dito, lahat ng reliyon, mali. Siya lang ang tama. Eh pagka sinabi mo ikaw lang tama, di may tama ka nga. Ito niyo yan, no? Kaya wag na kayong nakikinig doon. Wag. Iwasan niyo yun. Iglesia ni Cristo, mahilig sa debate, pinatutunayan si Cristo ay tao. Sumpain ang taong sumasamba sa kapwa-tao. Kita niyo na yan? Anong talata yan? Mga preachers, beloved preachers, anong talata? 17, 5 ng Jeremias. Palapakan natin ang ating... Palapakan natin ang Panginoon. Kita niyo, sinuri yan, sinuri ko yan. Kita mo ngayon, yung mga nagbebenta ng kanilang mga sarili, kay Taning. Huwag kayo makikinig kay Ed Ballpen. Dito kay, sino yung binanggit ko? Na nagpatayo ng coffee shop na ang title niya ay Demonyo. Medyo pinaganda-ganda pa. Lemon niyo. Pinaganda-ganda pa. Awakening. Ang ganda no, awakening, gising. Hindi ka nga nagigising eh. Hanggang ngayon tulog ka sa katotohanan. Akit na niyo mga deceiving na yan. Kaya, pakiusap mga kapatid. Lampasan nyo yan. Marami tayong gawain. Dito lang kayo makikinig. Dito lang kayo manonood. Ito lang ang i-spread ninyo. Sapagkat ito yung tama. Hello! Sabihin mo nga kay Ed Ballpen, kung nagpuri siya ng 7 oras. Hindi nagpuri yan. Sabihin mo nga kay Ed Ballpen, kung nagpapasting siya. Hindi. Anong ginagawa niya ni Ed Ballpen? Puro atake. Dahil nga hindi ka nga guided ng banal na Espiritu ng mahal na Diyos, yung mga talata, ititwist mo ngayon yan. Bibigyan ka ng masamang espiritu, ng twisting spirit, ititwist mo ngayon yung mga talata na yan. Sisirain mo ngayon yung mga tamang mga salita dyan. Kita niyo yan, mga minamahal ko mga kapatid. Pati itong si Limonyo. Nagkaroon ng meeting. Nagkaroon ng sexuality. Si Adan at saka itong si Adan at saka ang Panginoon. Ito si Eva at si Adan, mga minamahal ko kapatid. Ito ng araw yung anak, ang ating pinakamamahal na Yesus Kristo. Marami yung mga niya, mga Hersheba, yung mga thinking, yung pagbibigay ng mga opinion sa mga salita ng Diyos. Baka ganito, maaring ito, ganon. Hindi po pwedeng bibigyan mo ng i-emphasize mo yung salita ng Diyos na by your own opinion. Magkakamali ka. By the guidance of the Holy Spirit, dapat. Amen? Amen? Kaya more on kneeling down. More on prayer. More on worship. More on fasting. To guide you. To lead you. Na huwag kang mamislead sapagkat delikado. Marami ang dadalhin sa impyerno nitong mga taong ito. Okay. Tinan niyo po, pakitapos po muna yan, mahal na kapatid. Amen po. Verse 24.
God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Okay. Ang sabi dyan, pakibasa sa Tagalog, mahal na kapatid. Amen po. Sa aklat po ng Juan, Kabanatang 4, talata po ay 23 hanggang 24. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Palapakan Espiritu. natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas at buhay na palakpak. Sasambahin ng mga tunay. Ano po ang opposite ng tunay? Hindi tunay. Ito, genuine ito. Genuine. Because we worship God, spirit and in truth. Ano yung faith? Ayan. Ano, nagbabalay ba yung mga yan? Ha? Nakita ko nga yung kanila, yung may pagganong-ganon pa eh. Ano yung 8-8? Wala ho sa kaayusan. Ang tunay na pagsamba, sabi po dyan, na hinahanap ng Panginoon, pagsamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Sa tuwing magdarasal ka, sa tuwing magpupuri ka, dama mo ang presensya ng Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Patunay na ikaw ay nabelong sa True Church of the Living God. Amen? Amen? O, ito. Baka iniisip nila, marami kami. Kaya kami tama. Mangmang ka sa salita ng Diyos, pagkakatwiran sa akin yan. Bakit? Makitid ang daan, patungo sa buhay, kukunti lang ang makasusumpong noon. Amen. Huwag mo ipagmamalaki dahil malagaw kayo, marami kayo, akala nyo tama kayo. Mali. Hindi naman masamang lumago, umunlad, katulad nito, palago ng palago, mga minamahal ko mga kapatid, pero nasa tamang pamamaraan, proseso ng Diyos. Amen? Bakit? Pinahahalagan po natin dito ang pagkilos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang banal na Espiritu ng Diyos, basahin mo muna, beloved sister, 16:13 ng John. Itong mga tagabasa ko, dapat tandang-tandaan nyo ang lahat. Amen po. From the book of John, chapter 16, verse 13. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. Alabagan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpak, mga kapatid! Basahin mo po sa Tagalog. Po. Sa aklat po muli ng Juan, Kabanatang 16, talata po ay 13. Gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Alabagan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos na kapag ka dumating ang Santong Espiritu ng katotohanan. Kaya nga, sa panahon po ng pagsamba, panahon ng pakikipag-ugnay sa mala Diyos, sa panahon ng ating pong pagdama ng presensya ng Diyos, kinakailangan ng bawat isa'y makaranas ng presensya ng Panginoon. Sa pamamagitan ng ating mga paghibig, mga pagluha, patunay na ang presensya ng Diyos ay naririyan. At kapag ka naririyan sa iyo ang Espiritu ng Diyos, He will guide you into all truth. Continue, mahal na kapatid. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Nakita niyo, no? Advance. Advance. Ito. Advance ba? Advance, sabi niyan, and He will show you things to come. Ang ibig sabihin, yung mga mangyayari sa mga huling panahon, dahil sa Santong Espiritu yung nasa sayo, siya ang mag-reveal. Everybody say, revelation. Paano magkakaroon ng revelation? Kapag ka ang banal na Espiritu ng Diyos nasa iyo, may revelation. Mag-ingat ka, huwag kang dadaan dyan, mamapahama ka, may revelation.
Mga revelation yan. Saan buhat yan? Sa banal na espiritu ng ating pinakamamalupay ng Diyos. Lalo na sa panahon ng pagsamba, paghanap ng katotohanan, may revelation ng Diyos. Ako ba'y nasa tama? Ako ba'y hindi naliligaw? Naalala niyo ba yung patuto ng ating beloved sister Bing Banyas? Taas ang kamay. Meron siyang dating sinisimbahan. Ano yun? Jesus Shrine ba yun, beloved preacher? Church. Oh, kita niya, no? Ang ganda ng pangalan. Church of God. Pag titingin ka lang sa pangalan, sa title, may inganyo ka, pero Church of God, iyan yung nasa Biblia eh. Ginamit yung Church of God to deceive meaning. Oh, kita nyo, kay Soriano, Church of God. Sasabihin nun. Tapos yung Iglesia ni Cristo, magagamitin, Church of God. Oh, kami nasa Biblia eh. Di kami yung tama. Ito yan. Sa panahon natin ngayon, maraming fake. Ang tawag din yung mga na-scam. Alala ko si Sister Shine eh. Galit na galit. Nag-ano raw siya, nag-order. In-order niya damit. Pagdating dito, puro trapo yung laman. Kita mo na yan? Ano yan? Scam. Sa panahon ngayon, maraming scam na church. Ito yung tinatawag, mga minamahal. Ang tawag dyan, nag-pretend. Pag sinabing pretender yan. Ang ibig sabihin yan, nanggagaya, nangongopya, impostor, kumbaga. Nanonood kayo, ha? Impostor, nanggagaya. Pag sinabing impostor, nagpipretend, hindi yun ang tama. Ang tama, hindi nagpipretend, hindi impostor. Original yan. Saan hango yan? Sa banal na kasulatan. Amen? Oh. Tignan nyo ngayon. Minamahal ko mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, laganap na. Pag magbasa kayo ng Facebook, nako, kalat yan, mga minamahal ko mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo. Ang tamang pagsamba, paano po yung tamang pagsamba na hinahanap ng mala Diyos, mga kapatid kong iniibig? Ano raw na tamang pagsamba? Ano raw yun na hinahanap ng Diyos? Pagsamba raw saan? Louder! Pagsamba sa? Wala. Patunay lang, wala pang Espiritu ng Diyos. Kasi pag kargado ko ng Espiritu ng Diyos, may power ka. Acts 1:8, but ye shall receive power, which is the Holy Ghost. Kaya sisigaw mo yung tamang pagsamba sa Diyos, sa Espiritu at palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan yung tamang pagsamba, mga minamahal ko mga kapatid. Okay. Tignan po natin. Ito, sa panahon po ng Pentecostes, yun yung tama. Established by Jesus Christ during the time of apostles. Okay. Basahin po natin mga minamahal. Tagalog muna tayo para dire-diretso na lang. Ayan, pakinggan nyo po. Sa aklat po ng mga gawa, kabanatang 2, unang talata. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. During the time, mga minamahal ko mga kapatid, ang Kristyanismo sa panahon yun, 120 person. Ayan ha, 120 lang sila. Bakit? Medyo powerless pa yung church noon kasi kasama pa nila ang ating pinakamamahal ni Jesucristo noong mga panahong yun eh. Nung magkaroon na po ng tinatawag ng Pentecostes, nag-resurrect na ang Panginoon, umakyat na siya sa langit. Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo, maghintay kayo sa Jerusalem at doon ay sasangkapan ko kayo ng kapangyarihan. Yun ang ngayon sa itong Espiritu ng mahal na Diyos. Tuloy mo kapatid. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila ay may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at tumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika
ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Alabakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, yung kapuspusan ng Santong Espiritu, may interpretation ito. Sila ay nangapuspos ng banal na Espiritu ng mahal na Diyos. Sapagkat ang sabi roon, sila ay nasa isang dako. Ang sabi diyan, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Pakinggan po natin yung salita. They were all with one accord in one place. Nagkakaisa sila sa isang lugar. United sila, mga minamahal ko mga kapatid. Lahat ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ang lahat ay nagpupuri. Ang lahat ay nagtataas ng kamay. Ito na nga. Dito sa bahay-sambahan, ano yung turo natin dito? Yung before, during, and after. Pakinggan niyo po. Before, during, and after. Before, preparation. Preparation ng Sunday morning is Saturday. Bago ka pupunta ng simbahan, araw ng linggo, dapat may preparation ka ng Sabado. Sabado ng gabi, matutulog ka ng maaga, ititigil mo yung cellphone mo para paghandaan ang araw ng linggo. Makinig po kayo. Hindi itinuturo ito sa mga church na pinupuntahan natin. Kaya meron tayong tinatawag during. Ano pa? Before, during, and after. During ng banal na gawain. Anong kinakailangan? Participation. Habang nandito ka, during ng gawain, makikipag-participate ka. Pumapalakpak sila ng kamay, iparamdam mo rin na nandito ka, nakikisa ka. Umaawit sila, hindi naman natin masasabing hindi natin alam yung lyrics. Pero tayong mga kudigo dyan, mga minamahal ko, mga kapatid, kalinaw-linaw, ayaw lang natin kumanta. Ang ibig sabihin, hindi tayo nakikipag-participate. Kailangan ba natin ang Diyos? Kailangan natin siya. Kailangan natin ang kanyang tugon. Kailangan natin ang kanyang presensya. Kailangan natin siya sa bawat saglit, sa bawat minuto, sa bawat sandali ng ating buhay. Siya ang kailangan po natin. Kaya kapag nandito ka, nandito ako, nandito tayong lahat, iparamdam natin sa Diyos na ikaw ay naririto, ako'y naririto, tayong lahat ay naririto, makipag-participate ang bawat isa. Nakikinig ng salita ng Diyos ay makinig kung ano-anong ginagawa. Kaya pagdating sa salita ng Diyos, bobo, mangmang, ano yung pinagmamalaki? Yung pagmamalaki natin ng mundo, the wisdom of the world is foolishness unto God. Anong kailangan ng Diyos? Na mapulfill mo. Although hindi mo talaga mapulfill ang salita ng Diyos, pero importanteng masyado sa buhay ng mananampalataya kung talagang tayo godly, tayo lumalakad ayon sa utos ng Diyos, makikita yan sa ating pagpapahalaga during ng ating pagsamba. Ngayon, hindi nga tayo nakikipag-participate, kahit ang ganda na ng patotoo, pinagpala si sister, iniwas sa aksidente, tinugod yung panalangin, pinagaling yung karamdaman, pumalakpak ang marami, yung iba ayaw. Ano ibig sabihin nun? Physically present, mentally absent. Ikaw rin, ang tawag dyan, dumalo ka lang, dumalo ka lang, dumalo ka pero hindi ka sumasamba. Nakukuha niyo po? Dahil kung nandito tayo, sumasamba tayo, pumapalakpak ang kamay, kumakanta ka, umiinda ka, nagsisikap ka na makaranas ng presensya ng Diyos. Hindi hinihintay lang natin na matapos yung gawain. The foolish Christian. Matagal na tayo, dapat umuunlad tayo, lumalago tayo. Naging matagumpay yung paglilingkod natin sa Diyos. Kita niyo yan? Ito yung mga salitang nararapat na iparating sa bawat isa at iparating at ipabatid sa bawat isa.
Bumibilang na tayo, year after year after year. Ngayon ang tanong, kumusta? Tayo ba'y lumalago? Tayo ba'y umuunlad? O tayo ba'y lumalabo? Atin yan, mga minamahal ko, mga kapatid. Ulitin ko po. Ito'y alam na ng ating minamahal na mga kapatiran eh. Pero ito'y paalala lamang. Okay. Pagka tayo po ay may pananambahan na, pinaghahandaan natin ito. Ang tawag nito, beloved Preacher Jeff, 3 kataga. Anong tawag dyan? Anong tawag? Sa 3 kataga na aking binitawan. Okay. Beloved Sister Edna. Preparation, Preparation. participation, and application. Ang tawag dyan? Before Before, during, and after. preparation. During participation. And after After application. application. Amen? So kaya makikinig tayo ng salita ng Diyos. Okay, pakinggan nyo po. Ang tanong ko lang, sino sa atin na nagbasa ng Biblia? Mula rito, dito muna sa gitna, papunta ro sa likod. Yung nagbasa ng Biblia, taas ang kamay. Linggo, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Hindi ba nakakalungkot yan? Dito muna tayo, sa row, na center. Sino po nagbasa ng Biblia? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday. Kita niyo po. Ngayon, ang tanong, sino yung nag-miss na mismo yung cellphone mo sa buong maghapon? Taas ang kamay. Sige nga. Hindi ito, mga minamahal ko, mga kapatid. Pakinggan niyo po ito. Inaagaw ko kahit kay Taning. Marami sa atin, bumilang na 10 taon, 20 taon, 30 taon. Marami ng taon ang nakalipas. Pero ang tanong ko nga, kumusta na kayo? Alapakan natin ang Panginoon. Pambihira naman. Bakit dito pa ako napunta? Hindi ko gusto ang tapas ng dila ng mga ngaral. Ginamit ng Diyos yung labi ko to remind everyone. Sa totoo lang, wala naman yan sa line-up ng mensahe. Wala yan sa line-up ng mensahe. Ang ibig sabihin, pag nandito na kaya katakot-takot na sa Lord, mangusipin sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, huwag yung ako makita, huwag yung ako marinig, kundi ang salita mo, ang mahayag kung anong yung kalooban. Ito nyo po yan. Mga minamahal, magsikap po tayo. Hindi ba, tinayo, malaking kabosang spiritual yan pag hindi kayo nagkakaroon ng panahon na magbasa ng Biblia. Eto. Heaven and earth, even cellphone, passed away. But the words of God remain forever and ever and ever. Hindi nyo na mababago ang tabas ng dila ko dahil ginagamit ng Diyos ito. Whether you love me or hate me, it's up to you. Amen? Para pa ako ng pastor dito. Hello? Kung ano yung puti, puti yun. Kung ano yung pula, pula yan. Walang cover-cover dito. Amen? Lahat ng mga ngaral nito, pa nagpipreach dito, talagang, I admit myself.
Sapul. 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 Kahit ano pang cover natin, pag salita ng Diyos yan, hindi ka makakatago dyan. The words of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Powerful. Hindi na tayo makakatago dyan. Pero salamat sa Diyos, sapagkat tayo'y mahal na mahal na mahal ng Diyos. Amen? Ganyan yung pagmamahal na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sapagat ang ating target, mga minamahal, ay ang langit, ang buhay na walang hanggan. Amen? Target natin, langit, buhay na walang hanggan. Ang mag-guide sa atin patungo sa langit, ano raw po? How we it. When the Spirit of truth is come, He will lead you and guide you and bring you eternal life and eternal life. Nakita niyo? Yun yung Santong Espiritu ng Diyos. Yan ang kailangan natin. Amen? Hindi naman kailangan dito yung pagalingan. Hindi. Ang kailangan natin dito, pakumbabaan. Because God resisted the proud, but giveth grace to the humble. Ang Diyos sumasalangsang sa mga palalo, datapot nagbibigay ng masaganang biyaya sa mga mapagpakumbaba. Amen? Hindi tayo nagpaparami ng member dito. Ang kailangan natin dito, sulit, pure. Sapagkat ngayon, marami talagang mga yung tinatawag na fake. Ang tawag doon, yung mga nagpipretend, gaya-gaya. Marami ba church ngayon na gaya-gaya? O, ang tawag doon, putumaya. Gaya-gaya. Marami yan ngayon sa panahon natin. Nag-iipon ng members yan. Hindi after nila yung members madala sa langit. Ang after nila, dumami sila. Di ba, sisters? Di ba? Salamat naman. Kahit na kayo mga tulog, naiintindihan niyo ako. Yes, Pastor. I understand. Yes. Sinasabi ko sa inyo, paghahandaan niyo yung araw lang. Ito, ang sabi diyan, mga minamahal ko mga kapatid, tuloy mo, mahal na kapatid. Sister Edna, beloved Sister Edna, tuloy mo yan. Pakinggan niyo po. And when the day of Pentecost, anong talata ka na? Sa aklat po muli ng Juan, Kabanatang 4, talata po ay 24. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu Ay, at yung sa Pentecost. Pentecost. Yun yung iniwan mo kanina eh. Sige. muli po. Sa aklat po ng mga gawa, Kabanata po ay 2, talata po ay 5. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Kita niyo po, binanggit mga lalaking reliyoso. Mga lalaki. Doon sa panahong yun, ng mga osyosero, ng mga sabi doon, mga lalaki, meron ba rin babae? Hindi magkakaroon ng maraming lalaki kung walang babae. Tama, mali? Tama, mali? Posibleng dadami yung lalaki kung wala namang babae. Kaya mahalaga ang role ng babae. Palapakan muna natin pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung hindi mahalaga ang role ng babae, di dapat mag-isa na lang si Adan. Nasabi ng Panginoon wala namang halaga yung babae kaya hindi na kita ililikha. Pero ano nakita ng Panginoong Diyos kay Adan? Nalulungkot. Pero mapalad si Eva sapagkat the one and only sa panahon po. Sabi ko nga, bakit si Adan talagang faithful siya sa iisa? Bakit po, beloved preachers din, bakit faithful siya sa isa? Kasi,
Ang nag-iisa lang. Palapakan natin pinakamamahal na Panginoon. Sana nga, sa panahon natin, gano'n na lang. Amen? Palapakan natin pinakamamahal na Panginoon. Oh, kaya kayo, kung may mga biyanan kayo, mga minamahal ko mga kapatid, si Eva at si Adan, ito ang talagang pinagpalang lubos. Wala silang problema sa biyanan. Di ba? Walang problema sa biyanan. Bakit? Wala. Kala ko meron. Palapakan muna natin at pinakamamahal na Panginoon. Wala ko may problema sa biyanan. Pero may mga problema sa biyanan, huwag kayong mag-alala. Sapagkat ang Diyos ay naririyan, kayang-kaya ng Diyos yan. Tuloy mo kapatid. At nang marinig ang ugong na ito, ay nangagkatipo ng karamihan at nangamaang, sapagkat sa kanila'y narinig ng bawat isa na sinasalita ang kanyang sariling wika. Kita niyo po, pag kumilos sa mahal na Panginoong Diyos, ang banal na Espiritu, ang interpretation niyan malinaw. Naririnig niyo po? Malinaw, ang sabi diyan, now when this was noise abroad and the multitude came together and were confounded because every man heard them speak in his own language. Naririnig nila. Marunong mag-Chabacano ito. Marunong ito mag-Chinese. Marunong mag-Hapones. Marunong mag-Ilocano. Ha? Lahat ng salita, narinig nila. Bakit? Yun yung kapangyarihan ng Santong Espiritu na mala Diyos. Merong malinaw na interpret. Ayan o. Nagkapuspusan sila eh. Gumamit sila ng mga salitang malinaw. Hindi yung naririnig natin dyan, yung speaking tongue ng mga Trinitarian, ng mga pastor, tama? Eh, dito malinaw eh. Eh, ano yun? Kahit nga itong nagsasalita na ito, hindi niya nga alam kung ano yung sinasabi niya. Pero dito, malinaw ba rito mga kapatid? Malinaw, hindi. Malinaw. Ulitin mo, mahal na kapatid. Amen po. At nang marinig ang ugong na ito, ay nangagkatipo ng karamihan at nangamaang, sapagkat sa kanila'y narinig ng bawat isa na sinasalita ang kanyang sariling wika. Tuloy. At silang lahat ay nangagtaka at nagsipang gilalas na nangagsasabi, narito, hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? Hindi ba't mga Galileo yan? Hindi man taga rito yan? Tuloy. At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tayo mga Parto at mga Medo at mga Ilamita at ang mga nanganahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia, sa Phrygia at Pamilia, sa Ehipto at sa mga sakop ng Libya. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Isang buhat malakas sa palakpak. Nakita niyo po, yung kanilang interpretation ng kapuspusan, malinaw. Amen? Malinaw, hindi? Malinaw. Ngayon, mag-ingat tayo mga kapatid. Sabi ng Biblia, try every spirit. Pero yung umiyak ka, lumuha ka ng todo-todo, nanginig ka, okay yan. Pero, don't do that. Bakit? Versikulado to eh. Tama naman, di ba? Nasa Biblia ba? Nasa Biblia wala? Oh. Nililinaw lang natin ito sapagkat sa ating panahon ngayon, sabi ng Panginoon, mahaba pa bang aral? Mahaba pa. Okay, punta na tayo doon sa ating Eto, we are now in the last days. Perilous time ang tawag dito. Ang sabi, this know also, that in the last days, perilous time shall come. Ito na yon. Paano mo malalaman na perilous time sa ating panahon shall come? Macho. Okay na yan. Tandaan nyo na yan. For men shall love of their own self, cubitos, boasters, proud, blasphemous, disobedience. Ito na tayo, mga minamahal ko mga kapatid. Matthew chapter 24, beginning
verses 1 up to 13. Hatiin nyo yan, mga kapatid. Hatiin nyo. Basa sa English. From the book of Matthew, Pakinggan chapter nyo po, mga kapatid, pakinggan nyo. From the book of Matthew, chapter 24, verse 1. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of Pakinggan nyo po, ha? and the end of the Word world? for word tayo. Kita nyo po yung binabanggit ng mga apostol. Ano yung mga tanong nila? Repeat again. 3. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Privately saying, yung mga apostol lang, yung nandoon. Tell us, Tell us, when shall these things be? And what What? shall sige, tuloy. and what Ano ba yan? and, Palitan ng microphone. Dito ka na lang, Brad, sa ano. Palitan mo ng microphone mo. Riyan na lang. Hindi, huwag mo na tanggalin yan. Diyan ka na. Yoko ka na lang. and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Okay, tuloy. And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. That no man deceive you. Kita nyo po, ha? Kita nyo po? That no man deceive you. Marami ba yan sa ating panahon? Marami yan. Doon pa lang sa una eh. Kailan ito lalabas? End of the world. End of the world is very near. Malapit na. Ha? Tuloy, kapatid. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Oh, kita nyo? Yan na yan. Mangyayari yan, mga minamahal kong mga kapatid. Maraming maliligaw at maraming mangliligaw. Tuloy. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but end is not yet. God bless you. Tagalog muna, bago natin ituloy-tuloy. Sige. Sa aklat po ng Mateo, Kabanatang 24, unang talata. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad, at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad, upang sa kanya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat, siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, Hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang may iwang isang bato sa ibabaw ng isang bato na hindi ibabagsak. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga ulibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan. Tanda po ninyo, mga minamahal, yung words na tanda ng yung pagbabalik at ng katapusan ng mundo. Iyan yung tanong ng mga apostol. Para hindi po tayo ma-mislead, hindi tayo ma-guided. Tuloy mo, kapatid. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Oh, kita nyo? Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman. Meron bang manliligaw? Meron. Marami yan sa Facebook. Amen? Basta tandaan po natin, mga minamahal ko mga kapatid, ang tamang aral na hindi dinadagdagan at hindi dinudoktor ang Biblia. Tuloy mo, kapatid. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, Ako ang Kristo. Oh, kita nyo? Marami pa ba rito sa aking pangalan? Pangalan na pa ni Kristo ginagamit ng mga yan eh. Si Ed Ballpen, pangalan na pa ni Kristo. Itong si, ano bang ba nito? Si Limonyo, pangalan din na pa ni Kristo. Oh, nakita niyo po yan? Yung iba ba? Kaya lang ito rin iglesia ni Kristo. Oh, Jesus din yan. Hindi ba? Ano sabi diyan? For many shall come in my name, saying, I am Christ.
And, ito yung ano nila, object, and shall deceive many. Tuloy. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw na mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan. Huwag kayong magalumihanan, mga digmaan. Merong digmaan, bansa, laban sa bansa, World War yan, ha? Nation, for every nation. Ha? Yan yung labanan, mga minamahal ko. Pero meron pong labanan din sa spiritual. Yung mga debate, wala nang katapusan. Labanan din yan. Kita mo, patunay nila, ganito sila. Sila ganito. Dito, tama kami. Sila tama. Wala ho talagang magpapatalo dyan. Pero hayaan na lang natin ang Biblia ang sumagot dyan. Dahil nasa Biblia ang buong katotohanan. Tuloy mo, kapatid. Sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Amen. Tuloy. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang mga kaharian laban sa kaharian, at mga kakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Nangyari na po ito eh. Naganap na yan. Mga minamahal, for nation shall be rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines. Nako. At hindi talagang kahirapan ngayon, mga minamahal ko mga kapatid. Pero mamaya mamibigay si beloved son-in-law, Christian, ng kanyang pamaskong handog sa inyo, advance. Advance, pamaskong handog, mga minamahal ko mga kapatid. Magkano ba yung macaroni salad na, macaroni pa lang pala, hindi pa ng salad. Gagawin pa lang salad. Yung isang plastic na ganon, ano ba yan? Ganyan kalaki yun eh. 600 daw yan, yung isang piraso. Pero yan sa inyo, libre yan. Amen? Libre. Okay. Palapakan muna natin at pinakamamahal ng Panginoon. Malungkot pagka libre, dapat pala pabayaran. Palapakan muli natin ang ating pinakamamahal ng Panginoong Diyos. Ang sabi diyan, and there shall be famine and Pestilence. pestilence. Ano yung pestilence? Tagalogin mo. Lindol. Lindol. Anong lindol? Pestilence, lindol. Kaharian laban sa Earthquake yun kaharian, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Pestilence, mga ano ito, mga minamahal, mga salot. Yan, pestilence. Ang sabi diyan, famines and pestilence and earthquakes and diverse places. Ang ibig sabihin, hindi ito yung nagtatatalo sa diverse. Ang ibig sabihin, saan mang dako, mga minamahal ko. All these are the beginning of sorrow. Pasimula pa lang ng kalungkutan, mga minamahal ko mga kapatid. Ewan ko lang sa panahon natin ngayon. Kasi ito sinabi ito, malaon ng panahon, mahabang panahon na. Sa ating panahon, mga minamahal ko mga kapatid, nangyari at naganap. Mga minamahal ko mga kapatid, ang ibig sabihin, nalalapit na ang pagpaparito ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo upang hindi tayo madamay kay sorrow. Sorrow. Nakaka-relate ito mga to. Para hindi tayo madamay kay sorrow, anong kinakailangan mga minamahal? Maghanda tayo sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang magtitiis hanggang sa wakas, siya lang ang maliligtas. God bless you mga kapatid. Meron ba tiisin? Meron. Yan ang paglilingkod sa Diyos. Mga minamahal ko mga kapatid, sa loob ng gawain, ang pinaka-comfort natin ay ang pagdama ng presensya ng Diyos. Kinakailangan maranasan mo siya, mapuspos ka ng satong espiritu para comfort ka sa lahat ng kahirapan, sa lahat ng stress, sa lahat na nangyayari sa buhay mo, makomfort ka. Kaya pag nandito ka, ibigay mo ang the best na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Amen! Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sana nga nauunawaan niyo ako. Sana naintindihan niyo po ako. Mga minamahal ko mga kapatid, tandaan po ninyo, ang panalangin ng matuwid, siya lang pinakikinggan ng Diyos. Hello? Ang sabi po ng Matthew chapter 5 verse 8, mga minamahal ko mga kapatid, ang panalangin ng matuwid na may malinis na puso, siyang pinakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kapag ang puso natin malinis sa harapan ng Diyos, mga minamahal ko mga kapatid, huli na ba lahat? Hindi pa.
Mga minamahal, hulim at magaling, may habol pa rin. Ngayon, maglilinis tayo ng puso sapagkat gusto nating maranasan ang presensya ng Panginoon. Ang pagkilos ng Diyos ay ipinangako niya na mararanasan po natin. Ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 8, basa. Blessed are... From the book of Matthew, chapter 5, verse 8, Blessed are in the pure in heart, for they shall see God. Palabakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mapapalad ang malilinis na puso. Mga minamahal ko mga kapatid. Huwag niyong sabihin na nandito ka, nandito ako, okay na tayo. Hindi ho yun. Pag nandito ka, nandito ako, nandito tayo, makipag-participate tayo sa gawain ng Diyos. Hello? Makikipag-participate ka. Sayang yung kamay na hindi mo pinapalakpak sa Diyos. Sayang yung labi na hindi mo nabubuksan para sa kapurihan ng Diyos. Sayang ang lakas na mayroon at lusog tayo, mga minamahal ko mga kapatid, na hindi natin ibibigay ang the best na pagsamba, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nung kapatid ko kanina, Noel, ano problema mo? Ako may problema. Wala akong problema. Sabi niya, ba't payat ka? Tama na to. Payat pero malusog. Wala akong sakit. Wala akong nararamdaman. Able to run 100-meter dash. Ano ko nga sa inyo? Hindi tayo tumitingin sa outward appearance. Inward. Kaya nga nagbili ako ng exercise eh. Dyan. Nakita nyo ba yung ibang exercise dyan? Binili ko yun para ano? Sabi ko kay Preacher Marvin, gamitin niya yun eh. Sabi ko, Preacher Marvin, gamitin mo yun. Para naman, para naman okay. Oh, kailangan ba yun? Kailangan yan. Kailangan ba? Kailangan natin yan. Kita niyo yung mga bata. Habang yan ay naglalaro, pag pinigil mo yung mga bata na yan, makakasakit yan. Ang siste kasi, pagka nagkaroon na ng edad, ayaw na mag-exercise, ayaw na mag-ano. No, kaya, kasi ni-research ko rin yan eh. Pagka ganyan may mga edad na, 30 to 1 hour ang exercise. Para ano? Para maging malusog, malakas. Amen? Saan mo gagamitin yan? Para sa kapurihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palamakan natin ating pinakamamahal na mga kapatid. Yan ang ating pinakamamahal. Paglalaanan mo ng lusog at lakas mo ang Panginoon, mga kapatid kong iniibig. Yan ang paglalaanan natin, ang Panginoon. Tayo ay kumakain para sa Panginoon, nagbibihi sa Panginoon, nagtatrabaho para sa Panginoon, lahat para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Paghanda po natin ang nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Tandaan po natin, ang nakakasiguro sa langit ay laging merong malilinis na puso. Amen? Amen? Ito yung marunong magpasa Diyos sa lahat ng bagay. Bahala ang Panginoon. Yan, tama yan. Bahala ang Diyos. Bahala. Bahala ang Panginoon. Basta tayo gumagawa, naglilingkod, nananatili at nagpapatuloy para sa ating pinakamamahal na Panginoon.